Hi classmates, this is your classmate Jevy. Yung classmate natin for today, isa siya dun sa mga nakasama ko sa isang TLCon ng The Freelance Movement Tribe, si Brother Vincent Valderrama. Kamusta ka ngayon, brother? Doing good, kakatapos na ng shift ko. Yun nga, corporate job pa ako, that's night shift. Actually, night shift for past 15 years ata, 14, 15 years. Anyway, yun, pay is good. Ganun naman, titiisin, gusto ko kumikita. I connected with you last year kon kasi way back, bago pa naganap ang lahat. Nakita ko sa yung journey mo, pinost mo yun sa Facebook group. Tapos nandun tayo sa isang GC. Sabi ko, okay. Parehas kami ng advocacy sa personal dev sa holistic health. Sabi ko, baka pwede ko siyang subaybayan para pag yung time ko na to start my advocacy, like newsletter or podcast, baka pwede ko siyang model or pwede ako magpaturo sa kanya. Tapos, for some reason, TL ka rin pala sa Freelance Movement Tribe. Nakita kong pupunta ka doon, sabi, uy, okay, pupunta si Jem. Kaya, di ba, nung nakita kita doon sa venue, nilapitan talaga ay agad eh. Kasi nga, alam ko, there's a lot of conversation that we need to talk to. Kasi gusto ko matuto sa'yo. And I want to share my journey then. You know, you might get something out of it. And, Sobra, sobra. Kasi maliban dun sa TLCon, 'di ba, parang nahatid mo pa ako dun sa kung malapit dun sa may NAIA 3. So yung buong biyaheng yeah. yun parang naging interview nga Oo, bigla eh. yeah. Nakatuwa nga. Hindi, lumagpas pa tayo ng exit eh. Nag-enjoy dun sa kwentuhan eh, no? Align na align ka dun sa naging topic natin, communication. Tapos copywriter ka pala before. Anyway, Yeah. ayun, before tayo mapalayo dun sa kwentuhan, brother. Can you please My share your favorite life sauce story, that's pre-level up? very, Kasi very critical before, and sobrang favorite to our interesado ko Mika's din house. kung ano And then we yung go to here. naging journey mo before. Before ka naging freelancer ngayon, before ka naging sobrang interested kung ano yung ginagawa mo ngayon, na napunta ka into, ang focus mo ngayon is lead generation, na nakapag-come up kayo ng agency kasama ng dalawa mo pang kasama. Actually, nag-join ako sa Tribe way back 2019. So, doon talaga ako nag ano, ng freelancing. Pero naririnig ko na yan kasi parang as early as 2014, 2015, doon ko nalaman yung online business through genre niya, mga advertisement niya. Akala ko nga scam, pero yeah, it's actually true. Legit siya. And then eventually, nakita ko na yung mga ads ni Alan Ngo, Coach Alan, which is actually one of my coaches. Idol ko yun. And then, ayun na, lumabas na si Chip. Diyan, Mhm. Pagulayan na yung sumunod dyan na nakita kong ads. Nakala ko rin scam, pero binost siya ni Coach Alan. Sabi mo, legit. Tapos pinapalo ko lang sila sa, nag-subscribe lang ako sa email. And you know, the power of email, bro. Sabi ko, Nakita mo oh, na yung beauty ng power of email eh, no? yeah. Doon Yung pa lang. nakwento mo kanina, before ka naligaw dun sa freelancing, na nakita mo yon at na-fascinate ka dun. Nurse ka pala? Yeah, true. Ano yung journey natin dun sa pagiging nurse? Oh, And sure. nurse ka pa ba hanggang ngayon? BSN ako, graduate ako way back 2008, licensed nurse. And then, at that time, nag-take ako ng licensure exam sa US. So, nakapasa naman ako. Kasi mag-migrate na siya sa US and then Mhm. susunod ako. Kaya ako nag-exam ng licensure US. exam doon. And then, na nandun siya, after a year, nag-iwalay naman kami. Sabi ko, what the heck? Ang gagawin ko sa lisensya ko? At that Okay. time, nasa legit call center kasi way back 2008, 2009, yun yung sobrang daming nurses na gumraduate. Tapos walang mapuntang trabaho. Oh, kasi for some reason, 'di ba, biglang naging in demand yung nursing. Oo. Tapos ngayon, ang nangyari, sumobra naman yung mga nurses. Sumobra, oo, sumobra yung supply. Good thing, andun yung mga call center. So, nag-call center ako. That time, nasa call center ako, ayun na, license na. 1 month lang ako ng duty sa hospital, bro. Volunteer pa yun. Volunteer pero pinabayad ako. Nakaloko, di ba? Ikaw pa yung Oh, nagbayad? ganun. Oh, may mga ganun sistema way back. Parang naging negosyo. Sad but that's the reality way back then. Going back, nasa call center ako, customer service rep. Legit. Parang isang kaibigan ko, close friend ko nung college. Sabi niya, uy, punta ka sa company namin. Call center din to pero for nurses and doctors. Sabi ko, okay, sige. Oh, submit ako. Tanggap agad ako, bro. Yung pala, it's a different field of nursing. So, na-practice ko talaga yung pagiging nurse ko in a different way but it's in corporate. It's more on Hmm. office work as in PC, ganyan, and telephone. So, ganun nangyari. So, I started 2011 hanggang ngayon, 2025 na or more. Grabe, oo. Oo, yeah. And actually, sa mga nakikinig nating classmate, if you're a nurse, kung di man kayo mag-venture sa freelancing, yung field namin, utilization review, utilization management, explore nyo yun. Either may balak kayong mag-America or wala. Kaya nyo kasi to be honest, is one of the highest paid job sa Pilipinas ngayon. And as a nurse, ito yung malaking sweldo na nurse sa Pilipinas. Pinopromote ko na, bro. Sorry Mhm. kasi Okey lang, okey lang. actually, I actually believe na opportunity to sa mga kasama ko nurse.
Oo, kasi all this time, ang iniisip ko kapag sinabing nurse, kailangan nasa hospital sila, Yeah. kailangan available sila dun in person. Ngayon pala may mga nurse na work na puwedeng gamitin yung computer sa bahay, internet. Yeah. Oo, So yung work mo actually. remote din. Yeah. Dahil sa pandemic nagre-remote, pero way back sa Paano mo office na-tap talaga. yung utilization management? Yun nga, eh, akala ko nga call center lang talaga pero nurse ang Oo. hanap. So sabi ko, okey, so sasagot ako ng telepono ng mga ano siguro, tawag ng Mhm. pasyente. Pero hindi naman ako billed as nurse. Pagpunta ko dun, ganun pa pala yung trabaho, ibang-iba. Kung naalala mo nung halos meron tayong mga case study, ganun ginagawa namin halos malapit dun. Like, Tapos ano yung nakapag-spark ng decision mo to level up pa? Kasi nakuwento mo nga nakapag-graduate ka sa nurse, tapos you're a licensed US nurse. Ngayon nakapag-freelance ka pa, na-top mo yung copywriting, napunta ka ng lead gen, tapos ngayon continuous pa rin yung pagle-level up mo. Ano yung nakakapag-spark ng decisions mo to level up? siyempre gusto na nating mag-improve sa buhay and personally sa pagfi-freelance ko. Kasi at an early age, na-open sa'kin yung ano, financially aware ka dapat. So actually, bago ko nabasa si Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, business-minded na ako nun. Naghahanap na ako ng pangnegosyo. Credited din sa parents ko kasi ano sila, parehas sila madiskarte, paano kumita. Mama ko sobrang ang mag-same. Nakikita ko yung mama ko rumaraket. Si papa ganun din, galing mag-network sa anim then eventually mapag-posisyon tayo. So ganun. Siguro yan, unconsciously na-adapt ko yun sa kanila. Sure nga, siyempre hindi mo kami mayaman. Siyempre yung desire to have a better life, at least financially. Tapos yun. And then eventually yung sa personal development. Simula nung nagka-asawa ako, gusto ko mag-settle down pero ang dami yung kailangan ayusin sa sarili Okay. ko. Alam mo yun, yung mga argument, siyempre, sa buhay mag-asawa, there are arguments. Pag mag-isa ka na lang, mare-realize mo, ayoko na maulit yung mga ganun, gusto kong ayusin. So, yun yung mga nag-trigger. Since yun yung mga nagiging triggers mo to have that mindset of leveling up, yung gusto mo na magkaroon ng better life, sabi mo nga, what does successful life mean to you? Natupad mo yung gusto mong mangyari at that moment. Not necessarily yung forever goal mo. Siguro kasi, if you try to live by the day, hindi, paano ba? Or paano tamang term? Siguro 'pag natupad mo lang yung kaya mong achieve for this different timeline and then you work on again para sa next goal mo. Like yung ngayon, I think successful na ako, ma-support ko yung lifestyle namin. At the same time, mai-impart ko yung learning sa anak ko. I think you're successful 'pag nagawa mo yung gusto mong gawin. At the same time, tumatak sa anak mo in a good way or sa asawa mo in a good way. Yumaman ka pero napabayaan mo yung pamilya mo, yung anak mo. You sacrifice the most important aspect ng buhay mo. 'Pag nagawa mo yung goal mo, pero nandiyan sila, they actually experience it and to witness it with you. And then eventually, may impart nila yun sa buhay nila. I think that's success. Yung lessons, ma-outlive ka nun eh. Pero 'pag tumatak sa kanila yung lesson na binigay mo sa kanila, mapapasa pa nila yun sa kung sino-sino. Kahit di ka na kilala ng mga tao yun, pero yung lesson na yan, they will live through their lifetime, di ba? I Mhm. think that's success. Amazing. Naririnig ko nung sinasabi mo yung success na definition mo. Parang nai-imagine ko yung ladder na stages ng life mo na every time na nag-level up ka, you set another goal, kinaya mo yun, pero looking back dun sa ladder na yun, is it solid enough? Goods ba yung foundations nun? At what cost yung pag-akyat mo dun sa ladder na yun? Before ka mag-next level, before ka next level, na eventually, dapat as much as possible, walang naiiwan kasi pulido yung foundations nun to the point na even yung nagkaroon ka ng anak, dapat as much as possible, yung impact mo is ganun ka-helpful. Hindi lang dun sa anak mo, even dun sa mga magiging makakakilala pa siya, na somehow yung mga impact mo, aabot pa dun sa susunod, na susunod, na susunod. How did you Yeah. have that kind of mindset? Anong nangyari sa'yo before? Anong mga experiences mo before? Siguro it comes with age na rin eh. Siguro the way I observe na lang yung mga tao sa paligid ko and siguro yung ano na rin, mga nababasa ko. Sabi nga eh, the only time the person will die is pag totally nakalimutan ka nila. Di ba? For example, Jesus. Sobrang kilala pa rin siya with thousands of years. Kasi yung teachings niya, yun actually nagdadala. The story and the teachings. Pero I'm not aiming to be Jesus. Di ba? O kung maging ganun eh, di sige. Pero hindi, di ba? I don't aim for you to remember me, my name, or my life. Pero yung mga tinuro ko, yung mga ituturo kong kabutihan, sana madala mo yun. Di ba? Kasi ano eh, yun talaga yung impact natin sa mundo bro, di ba? If I ask you, di ba? Kunyari, kumita tayong 1,000,000, ipamana natin yan or i-donate natin yan. Oh yeah, it will make an impact for now. Pero pag naubos yan, wala na yan, di ba?
Or lalo kung hindi nila ininvest yung perang yun. Pero the lessons that you will impart today, yan, sa anak natin or kung sino man, o sa classmates natin, may papasa nila yan. And those are priceless. Isang tao makapakinig na itong podcast na to, na-change yung life nila, di ba? Goalmate ka na nun. So parang yun lang yung idea kasi dahil mo nakikita dito, well, observation lang kung saan-saan. Ito may mayaman, pero malayo sa kanya yung loob ng anak nila. Yung so sad, di ba? Yung tito ko na sobrang mahal ng lahat, na-stuck siya sa abroad para mas magandang buhay ng pamilya niya. Pero may apo na siya, nasa abroad pa rin. Na-provide niya yung pangailangan ng family niya. Pero ang layo niya. Imagine the sacrifice. Yun yung sinasabi ko kanina Yung tito ko, successful siya sa pagpro-provide, pero na-sacrifice niya yung time At sa what family cost? niya. Totoo. At what cost? Pero di ba? So I don't think that's success for me. Sa akin, kung makapag-provide ako, kailangan present din ako sa family ko or kung sino mang sinusuporta ako or parang ganun. Somehow medyo align nga talaga tayo, no? Ngayon narinig ko sa'yo yung kwentong yun. Sabi mo nga kanina, if you were to ask me, medyo aligned din talaga yun. Kasi ang goal ko is somehow makapag-bring din ng kabutihan. Hindi naman ako nag-start ng podcast simply because ganito na ako even before. It's simply dahil may narinig din ako na podcast, YouTube video, libro na narinig ko din na kinuwento ng iba na binasa nila. Kasi ang weird lang, we are living a life na hindi pa tayo ganun ka-satisfied. Pero wala tayong ginagawa. If yung mga napapanood ko na video, ako kaya yung gumawa nun. That's the reason why naumpisahan ko tong podcast na to. Tulad ng sinabi mo, ang goal ko nga before, parang isa dalawa lang na makaparinig per episode. ROI na ako yung mga ganun. Kasi 'di ba, parang dati gano'n din ako, Gano'n yung nangyari sa'kin before. Ikaw, ano yung parang triggering point mo? Why did you volunteer here? And eventually gusto mo ring mag-podcast. What messages do you want to give to our classmates, yung mga kasama natin, yung mga makakapakinig din dun sa podcast mo, if ever? Parang sa'yo rin, there's always this thing on my mind na I've been stuck in the corporate for 15 years. Pero deep inside, alam ko ang dami kong kayang gawin. Dami kong kayang i-share. Actually, I'm enjoying yung role na TR kasi in a way na-align siya sa gusto kong gawin, which is teaching and guiding people. If I will not start now, kahit baby steps man yan, I will not get there to where I want to go. So, yun, di ba? Kaya naman ako nag-reach out sa'yo kasi yung changes, yung growth na na-experience ko dahil nag-self-help therapy ako, inaral ko yung emotional intelligence. Ang laking tulong nun. Yung wife ko lang naman makapagpatunay nun Although I'm not saying 100% I'm a work in progress, pero meron pa yung mga inner child healing, mga ganun, past trauma healing. Pumunta pa ako sa mga ganun, inaral ko yun in a way. It takes time pero my wife can attest na sobrang nag-improve na. I react differently to triggering situations. I choose love over anxiety and all negativities. And nakakatawa while I'm fixing my emotional intelligence. Sabi ko, I want more. Gusto ko pa ng more peace, more love for myself and for people around me. Pinasok ko na rin yung spiritual. Kaya sabi ko, ayusin ko na rin yung spiritual something ko. I'm from Catholic background pero hindi ko naman sila nasusunod. I have my own interpretation. So way back, I decided to be more spiritual than religious. And naituloy ko siya nung inaayos ko yung sarili ko. Compare before, I'm more at peace, right? I'm handling my emotions much better. I'm reacting to situation in a more positive way. Tapos, in spiritual health, I think I'm more closer to God right now. Di ba? Parang, ang sarap sa pakiramdam, bro. Pag ganun, I learned how to drop my ego. Mga ganun bagay. Kasi, you'll never know. Hindi mo matututunan to hanggat hindi ka nag-decide na ayusin yung sarili mo and go to that personal development rabbit hole. So, yun bro, nakakatuwa. Sabi ko sa'yo pala last time, I think yung mga natutunan ko in the past year and then moving forward, I think it can help yung audience mo. Kasi lalo na going back to holistic health, ito yung mga aspeto ng health na hindi natatakel in the mainstream. Ang dami dyan, fitness, nutrition. Okay, go, that's good for your physical health. Thankful na natatakel na yung mental health. How about the other aspect? Spiritual, sige, okay naman. We're active tayo sa mga belief natin. We're active in church. That's good. Pero not everyone is talagang actively doing that. And then, ito nga, emotional intelligence. Actually, mas kilala to sa in mainstream, emotional quotient. Sinunod nila Yes. sa IQ, naging EQ. But actually, per the book, it's actually emotional intelligence. Hindi naman natatakel dun But in fact, ikaw, you can attest to it sa everyday life.
anxiety, arguments. Nagsisimula ito pag hindi mo na-control yung emotion mo, di ba? Passive aggressiveness, yan. Yan. Tapos yung anxiety, depression, kinimkim mo yung sama ng loob which boils down to emotions. Yung away na bigla ka nagtaas ng boses. Tapos tuloy-tuloy na. Sigawan na kayo. It's about handling your emotion, di ba? Pwede ka naman mag-pause, kalmahin mo sarili mo, bilang ka ng 10 segundo to calm down. Then try to think before you answer. Or you can just stay quiet during the argument. Parang ganun, di ba? Wala namang magtuturo sa atin na hanggat di natin naalamin. That's why Pwede. sabi ko nga, baka ma-share ko to, eventually may makarinig and makarelate or matulungan. And I think your platform, yung podcast mo is tamang lugar para i-share itong mga ganitong bagay. Amazing, amazing. Thank you for sharing yun. Since nandun na rin tayo sa kwento nung paano mo naging intentional yung pag-control mo dun sa emotional intelligence mo, paano mo mag-level up dun, emotional quotient, ano yung biggest challenges na na-encounter mo before and paano mo siya in-overcome? Yung recently, yung sa married life, nagkaroon na kami ng malaking away, iba. And most of the time, dahil nagtaas ako ng boses. Alam mo yung typical na pag nagalit, sisigaw, and then, mapagbubuntunan mo ng galit yung anak. Wala mang kamali-mali, di ba? And sobrang, matitinding arguments yung mga nangyari. And then one time, sabi ko, ayoko na ng ganun. Ayoko na. Kasi, pinangarap ko yung pamilyang to eh. I love my wife so much. I love my kids so much. Pero bakit ganun? Ako yung gumagawa ng dahilan para lumayo sila. Ayoko dito. It's not the life that I want. Hindi nga, nag-usap ko ng wife ko and then I took the initiative to, Ang ganda pala Clear. naging topic natin ng TL-Con is communication. Kasi tulad nung nabanggit mo, di ba? Most problems, natitrigger sila kasi nadadala tayo ng emosyon instead of proper discussion. Pwede namang usapan muna eh. Ano yung naging impact sa'yo nun? Yung communication? Yan, yung nag-usap tayo, nakasama mo ko doon. Somehow, naging positive ba yung nadala ko sa'yo or Pero actually naobserbahan ko natin. Ang ganda nga well siguro sabi mo inaral mo to and then through practice na rin. Ang ganda you're actually nakita ko sa'yo yung talagang active listening. Yung talagang nakikinig ka, you're listening to listen, not to share your opinion. Ganun yung nakita na Tapos yun din yung mga tinuturo, di ba? Naturo yun, natakil yun sa TL ko, active empathetic listening. Tapos yung sinabi nga ni si Coach MJ doon na, you are leaders din sa bahay nyo. Sabi ko, oo nga, no? Usually kasi, nasanay natin na tayo na pag-leader, ito yung mga team lead or mga boss nyo or mga ganun, the usual. Pero, well, in fact, if you're a parent or if you're the husband or the wife, leader ka part siya ng naman. everyday life pala? Hindi lang pala nagiging leader by position. Yeah, or ate, kuya, di ba? Nung nagiging intentional ka na, nagkakaroon ka na ng awareness na gusto mong i-level up pa, gusto mong magkaroon ng better life pa, na-identify mo yung mga naging problems mo. Ano yung mga habits na inumpisahan mo? And how did you keep up with leveling up habang nandyan yung mga personal problems mo? Actually, hindi siya madali. Kasi for the past 30 plus years, babaguhin mo yun. And it's not easy. Yung libro, may tinuro mga activities, kanya yun nga, circle therapy. Yung tinuro nga yun sa anger management. Sabi kasi doon, your emotion is actually amplified by irrational thoughts. Yung alam mo yun, sa mga sabi na, ikaw lang naman nag-iisip niyan eh. Totoo pala yun, ganun pala yun. Yung mga bagay na ikaw daw nakaisip, then you will feed negativities on those beliefs. What ang trigger away, magwawala ka na nun. This actually amplified your negative emotion, your anger mo. Inaral yung self-help na yun, it's actually more on reframing, being self-aware, number one. Alamin mo yung mga, pag natitrigger ka na, ano ba nararamdaman mo? Yung namimintig ka, yung dito, weevils pa yung tip ng puso mo, bigla ka bang napapaganong ka ba bigla, kasi sobrang magalit. Pag aware ka na ganun, okay, that's the time you need to, in your mind, you talk to yourself na you calm down yourself. And habang kinakausap mo yung sarili mo, the best thing you do, quiet. Huwag ka magsasalita kasi di ba, pag nagsalita ka ng galit ka, yun, hindi mo alam kung anong lalabas dyan eh. Doon nagsimula hanggang tinitrain ko yung sarili ko, trying to reframe. Ang heat of the moment, yun talaga usual, sasabog ka eh. So, nandun talaga yun. Yun yung isang practice lang. Just stay quiet. Nag-practice ako nung nag-aham ako. Kasi I learned na it helps you calm down. Kasi we have a nerve, vagus nerve somewhere here. Actually, it helps you calming down. So, pag nag-aham ka, natitrigger yun dito. So, nakakalima ka. Ayun, nag-aham ako. So, naging part siya ng meditation mo? Activities na ginagawa ko to calm down myself. Pero other than that, nagme-meditate ako yan.
Sa second time nag-meditate ako, first time kasi napilitan ko ring aralin yung meditation nun. That was mindfulness meditation para sa insomnia ko. The next time ito nag-arise for personal development, I started meditating again. It's called heart meditation, trying to align your mind and your heart. It's a totally different topic, pero yeah, you can explore, Google nilang heart meditation. So inaral ko siya rin. It's actually focusing on your emotion so it's really good. One way for me to calm down. Actually, yung naging complementary activity ko sa setup therapy na ginagawa ko. Nagbe-meditate ako. And then, another thing is yung practicing gratitude habit. Gratitude is a form of love. Every time you're grateful, you're loving and love. And when you're in love, sobrang positivity yan. Sabi nga nila, love is the language of the universe. Love heals all. So yun, ganun. I stick on those philosophies. I try to be more appreciative. Again, appreciation is a form of love then. And being accountable din. We tend to blame or not be accountable sa actions natin. Learn how to be accountable to your thoughts, to your actions, how you feel. Simple tweaks sa mga ginagawa mo, sa behavior mo, pero ang laking impact. Ang galing kung paano mo na-build up lahat yon. And eventually, nasama sila dun sa daily habits mo. Curious ako, since nag-start tayo, na-mention mo na may inaral ka, may binasa ka, may pinakinggan ka, may kinonsume ka. Gaano ka-importante yung pag-aaral, yung learning in personal development and kung saan yung goals mo? Magsimula tayo sa paniniwala. Well, nabasa ko rin. Books are actually isang opening siya sa ibang mundo. So in a way, parang you'll be able to see a different perspective about a certain situation. Kasi iba kasi pag tayo lang interpretation lang natin yun. So we don't know if it's right or wrong. At least nababalidate yun or nako-correct. Pag ibabasa tayo, pag nagtatanong tayo sa expert, pag nakikinig tayo. Saka una wala rin naman magtuturo. Diba? Paano ka matututong wala magtuturo? Pinaka-cheap na education is libro or makinig ka ng podcast or manood ka ng may sense na video. Diba bro? Kaya yun talaga. Parang ako naman, since bata ako, I enjoy learning So talagang basa akong libro or maghanap ako ng mga references. Also, you mentioned yung alignment. Gaano ka-importante yung alignment habang nag-aaral ka to setting straight papunta dun sa goal? Gaano ka-importante yung alignment na yan? Totoo yun. Para hindi ka maligaw, hindi ka malito. Para din mag-enjoy ka sa ginagawa mo. O punta tayo sa hindi ka malito. Kasi ang daming daming opportunities. Wala, sabog-sabog ka. You will lose focus eventually. Nasasatisfy ka, pero yun ba yung gusto mo talaga? Yun yung tanong dun Does it really matter to you? Does it really matter? Biruin mo, you only have 24 hours a day. Siguro kung bata ka pa, hindi mo realize. Pero when you get older, 24 hours a day lang pala tayo. And then, average lifespan ng mga tao, nasa 70s. Kung aabot ka na sa 70s. Kung healthy ka. Hindi mo pa ba susulitin yung bawat moment mo every hour. Kunyari, may anak ka. Ngayon lang sila 5 years old. Next year, 6 years old din. Baby. 1 year lang silang baby. After nyan, toddler. 2 to 3 years lang silang toddler. Pag na-miss mo yun, di na sila toddler. Iba na yung behavior nila, iba na yung trip nila. And then, alam mo yun, there's a lot to miss. Ang dami naman pwedeng ma-miss pag hindi mo sinulat. So, if you're onto something, it's better kung focus ka. Kasi yung energy mo, yung time mo, that's your big resources Ayaw mong sayangin yun. And another thing, alignment. Yung sinabi ko, mag-enjoy ka pag ginagawa mo. Sabi ko sa'yo, nurse ako for past 15 years sa corporate. Hindi naman ito yung gusto kong gawin I'm just in for the money. Yun na lang talaga. For the longest time, paano nabanggit ko sa'yo ito, nag-uusap tayo. Kumikita ako, pero most of the time, I'm just dragging myself to work. Kasi wala na yung fun. Hindi ka nag-enjoy. Hindi mo naman gusto Hanapin mo pa rin yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. So, what if you figure out something na trabaho mo, yun din yung nag-enjoy ka? Parang ikaw itong podcast. This is your passion project. Kahit tumanda ka siguro, gagawin mo to Oo. Siguro in the next 10, 20 years, andito ka pa rin. O baka nag-iba lang yung tools mo. Or what. Pero since you're passionate in what you do, malamang andyan ka pa rin. Yun yung sinasabi ko. Pag hindi nag-align yung mga ginagawa mo, yung gusto mong gawin, bilis mo lang ma-burnout. At the same time, wala ka sa focus. Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan. Or matatagalan ka pa makapunta nun. So, sobrang importante nung align. Kung kahalap mo yung alignment at an early stage ng ginagawa mo, that's good. I suggest na find a way to align what you do nang hindi mo masasacrifice yung responsibilities mo. Totoo. And somehow, indirectly na-mention mo na you have to find what you love doing. Kumbaga, yung passion mo. Medyo kamukha nung sa akin nga.
para mag-enjoy ka doing that to the rest of your life. Kasi ang labo na hindi align yung gusto mo dun sa ginagawa mo. How did you find out your passion or yung mga love mong gawin? Before ako magtrabaho, may mga gusto na talaga akong gawin eh. Pero Like, the usual sa mga lalaki, basketball, music, nagbabanda-banda ako nun. And then yung pagluluto. Pero since hindi naman yun yung kabuhayan ko, imagine everyday 8 to 9 hours ginagawa ko yung trabaho. What if yung 8 to 9 hours na yun, I'm enjoying that kasi may sarili akong karinderya. Or naging musician ako. Iba yun. Naging athlete ako. Iba yun bro. Iba yun. Iba yung epekto nun. Kasi pag 8 to 9 hours, I need to stay in the office. Ilang oras na lang ilalaan ko sa mga hobbies ko. 1 to 2 hours, max siguro. kasi Iba yun. matutulog ka pa, magpapahinga ka pa. Oo, Then di family ba? pa and responsibilities mo pa. Pamilyado ka na, iba na, mag-iiba na naman niya. And then, ito pa nga, nung nagpa-freelance na ako, I can say na passion, pero sobrang nag-enjoy ako sa pagsusulat ng emails. Di ba nga, sabi mo nga, nung ano pa lang, nung kala dyan, nabasa ko yung mga, dati, sobrang fascinated ako. Bakit gano'ng epekto sa ng email na to? Sa office, hindi naman ba ito yung email na binabasa ko? Wala nga akong ganang magbasa ng email sa office. Totoo. No, pero ba't Binabasa mo itong, siya for the sake of reading kasi oo nga job eh. mo yun eh. Oo nga, papagalitan ka ng TL, call out ka, ba't di mo in-acknowledge ng email? Pero yung mga email na nabasa natin na, kunyari, galing kila Chief, kay Coach Alan, kila Coach Jan Orane. Ba't iba? Iba yung dating. So, fascinated ako. Nung natuto ko, ay, ganito pala. It's science and art. Sobrang lalim ng psychology behind. Psychology of persuasion. The art of storytelling. How you play with words. Oh, ayos to. And every time nagsusulat ako ng email, I feel joy inside me. Oh, ganyan. Minsan nakangiti nga ako ang nagtatype eh. Siguro nagiging passion ko na siya in a way. Ito pa, nung nagkaroon kami ng maliit na team, it brings joy na naman sa akin eh. Siguro pa, eventually magiging passion na naman to. Running the business. Ikaw, business owner ka na rin. Nagiging passion na rin natin to na paano ba natin matatayo tong negosyo na to. Actually, andun na ako. Nag-iisip na ako in the future na sana dumating sa point na makapagbigay kami ng trabaho. Ba, alam mo yun, sabi ko, iba yung fulfillment Look nun. forward mo kasi excited ka, di ba? Oh, yeah, Kasi you yeah. love what you do eh. Compared sa trabaho ngayon, not to ano naman Oo. di ko naman sila minamasama. It's a good job. It's a high-paying job. Kasi it's putting food on the table. Yeah, true. The opportunities are, kung gusto mo mag-abroad, magandang stepping stone to. Promise. Yung mga office mate ko before. Pero ang nilulook forward ko, umuwi. Pagka laging ko, Totoo. gusto ko na mag-log out. There's no, Totoo. Oo, tas inaantay ko na sumweldo ako. Alam mo yun? Walang joy. I just learned how to honor the contract para lang hindi ko malus yung status or trabaho ko. Nung Ganun inumpisahan talaga. mo nang maging intentional, doing what you love, finding what you love, working on what you love, and yung process na yun, yung pag-level up step by step, how do you measure yung growth and success? First of all, hindi siya madali. Talagang there are things na kailangan mo i-sacrifice. Nagbababa ka talaga ng pride mo. Pero yung, kunyari na rin sa team namin, no? Nagsimula kami, wala kaming client for 2 months. Then eventually, nagkaroon kami isa. Nagkaroon kami ng 2, sabay. And then may referral. And then, nung una, sige, sabak lang. Read and react lang kami nun. Pero ngayon, workflow na kami. Pero alam mo yan, nag-grow. Paano nabiriris na alam namin na, uy, may SOP na tayo. Gumagawa na tayo ng invoice. Ano ganun. Uy, tignan mo yung calendar natin. No? Parang ganun. Parang, uy, may pangalan na tayo. May pangalan na yung agency. Yung quote-and-quote agency. Parang ganun. Uy, nakaka-work natin. Lodi, parang kilala sa industry. Habang nagpo-focus ka sa process, di man nagmamalayan, nagkakaroon ka ng milestone. Wala ka lamang doon eh. Before. Pero ngayon meron na. So parang ganun. Sige, sabihin ko na rin. Yun ba, naka-work namin. Coach Sean. Siya pa mismo yung nag-vouch. Hindi ko nga sinasabi kasi naka-NDA. Oo. Pero Nung nung magkwentuhan tayo dun sa pero biglang nung sumama ako sa usapan niyo, pinakilala niya ako. Sila yung lead dyan namin. Pinakilala niya ako kila Coach Mary, dun sa mga ibang TL doon. Sabi ko, hindi ko naman ine-expect ang ganito eh. Sabi ko, okay na ako na, okay na kami na sendan mo na lang ng written testimony. Pero hindi, andun, binabouch na kami. So, di ba? I think that's growth na rin for us. Kasi dati wala namang magbabouch sa amin. Pero ngayon, kilalang tao pa sa industry. And kanina, sinanggit ko pa sa'yo, may nag-reach out na isa pang kilala sa industry. Ibig sabihin, okay, napapansin na kami eh. Napapansin na ako. If you focus on the process talaga, kahit sobrang hirap na, you find a way. There will be a lot of mistakes, a lot of considered failure, pero more learning na dapat ang mentality doon. Hindi mo na lang mamalayan. Naumutag ka na sa journey mo. Amazing. Na-mention mo nga na hindi siya madali. How was the experience yung hindi madali na yun? Like for example, nung TL Con,
nagtanong ka sa akin, paano mag-build up ng communication? Paano ko mausap ng hindi mo pa nakakausap? Habang nag-uusap tayo, ang dami kong biglang nakausap habang nandun ka din. Oo nga Na-corner bro. natin si JTL, na-corner natin yung mga Yeah. coaches habang kasama ka doon. How was the experience? Nakuha ko yung cue nun eh. Pag may kinorner to si JB, kailangan ko ng tabihan. Ganun. Kaya ako natabihan kasi ayun na yun. Parang yun na yung cue niya eh. Balik tayo dun sa team namin. A lot of times, gusto na namin sumuko. Kasi yung 2 months na wala kaming client, consistent kami nag-ano. So, ba't na ginagawa natin, man? Ba't ganun? Ba't wala? Ba't sumasagot? Tapos, isang reach out lang. Actually, 2 reach out. Biglang yun, nagkaroon kami ng breakthrough. Boom, 2 DC agad. So, I mean, talagang mapapag-give up ka. Madaming rejections. Oo, may rejections. Tapos, there were time, kunyari, may mga deadline kami sa isa't isa eh. Ako, on my experience, dahil nahihirapan ako i-manage yung horoscope, lagi ko namimiss yung deadline. Sabi rin, sasabi kong write up. Tapos, there were times na parang you will doubt yourself na, tama pa ba tong inaasahan nila akong i-lead yung team, pero parang I'm letting them down. Yung mga ganun mga doubts. One thing na naalala ko dun about doubts, pag merong mga taong naasa sa'yo, then you doubt yourself, it's actually a disservice to those people. Yun yung isang realization ko. Kasi parang at one point nagsisurface yung, anong gagawin ko sa impostor syndrome? May mga kinomentan ako dun. Sabi ko, kung may mga taong naniniwala sa'yo, naniwala na sila sa'yo eh. They put their trust on you, nag-effort na silang paniwala sa'yo. Tapos ikaw, hindi ka mag-step up. Sasabihin mo, I don't think kaya ko to eh. Bro, that's disservice to them. It's like breaking their heart. Pag may naniwala sa'yo, find a way to step up. May naniwala na sa'yo eh. Dati nga walang naniniwala sa'yo. May naniwala sa'yo, ida-down mo ba? Yun yung isang realization ko yan. No? Nilagay ako sa position na ikaw na mag-lead sa amin. Sabi ko, okay. So kahit anong mangyari, pag nagkamali ako, no sorry. Hindi, mag-sorry ka, pero more on action. Pag nagkamali ka, lunukan mo yung pride mo. Pinagsabihan ka nila, pag may negative feedback, tanggapin mo yun bro. It's part of you growing up. It's part of you getting better every day. Hindi mo tinanggap yung mga yun. Yun lang. Grabe. Ang daming wisdom doon. But at the same time, I would love to ask, anong advice would you give to our classmates na, alam mo yun, nakangapa pa sila kung ano ba talaga yung passionate silang gawin, ano yung thing na gusto nilang gawin in the long run, or ano yung love nilang gawin. At the same time, na-encounter nila yung mga bagay na hindi sila satisfied. Like, ayan, may anger issues sila, passive aggressiveness, and yung problems nila. Sure. O sige, punta muna tayo dun sa finding your passion. Maraming school of thought per passion. So, per my experience, meron naman na existing yan eh. Bata pa lang may gusto ko nang gawin. Ang kagandahan dun, if you can follow talaga your heart's desire. Ay, ito lang share ko. May natutunan na ako sa isang spiritual thought leader. Your heart's desire, your purest heart's desire. Yung talagang pinakamabuti, pinaka-raw, pure na gusto mong gawin na deep inside your heart is actually equal to God's will. Yun actually yung plano ng Diyos sa'yo. And you just have to do it. Yun sabi. So parang, well, oo nga no. For the longest time, pinaghihiwalay natin yung personal desire sa plano ng Diyos. Well, in fact, isa lang naman siya. Yun yung medyo naglaro sa isip ko that time. And then, na-relate ko, bata ka pala, meron ka nang gustong gawin. Whether pagluluto, art, or pagsasalita. Well, may career sa pagsasalita. Di ba? Or kung ano man yung naisip mo. Pagtanda mo, do your best na andun yung trabaho mo. Ngayon, sige, pupunta tayo financially, maliit yung kita ng musician, artist. On my experience, nung nagbabanda-banda ako, maliit talaga. Minsan pambayad mo na sa pamasahe. When yung time ko Di pa kasya sa pagkain. Kasi abonado ka palagi. Yung instrumento mo pa lang, bibili ka ng effects, ng instrumento mo. Kung gitara man yan, o kung drums pa yan, 6 digits agad nila, malalabas mo. Pero kita mo wala. Now, find a job that will align to you, things you love, pero mag-isip ka ng another source of income. Nasa rich dad, poor dad yan. So, yun lang. Yun yung work around doon. Kung ang career na gusto mo ay low income, maghanap ka ng other source of income. Ngayon, going back, hindi naman lahat ng passion ay nadidiscover mo ng bata ka. There's actually a passion na pwede mo actually generate yung sarili mong passion. I think familiar ka dito, Mamba mentality ni Kobe. It's actually totoo. And I think yun yung nangyayari sa akin ngayon sa pag-freelance. Di ko naman passion to. Gusto ko lang din kumita ng pera. Gusto kong mag-retire ng maaga. At the same time, pero yun nga, sa email, na-enjoy ko siya. Who knows pa, the more reps I do, it becomes my passion.
you can actually choose something and make it your passion. Kunyari, wala kang ginagawa. No, nung pandemic, ang dami naging plantito, naging plantita, and up to now, ginagawa nila. Kasi they chose that to be their something they love to do. Eventually, naging passion. So parang ganun, you play on that idea. And yun nga, si Kobe, di ba? Nung nag-retire siya, nagkaroon siya ng Oscar Award for short film. Kasi yun yung ginawa niya. Ginawa Napunta niyang siya into passion storytelling. ginawa niyang passion yung storytelling. To the point na nanalo siya ng Academy Award. Galing, di ba? Basketballista, tapos nanalo ng ibang Academy Award. Di ba? So, yun lang. Amazing, Share amazing. ko dun sa class. Yun nga pala, isa pang tanong mo about emotion. Lahat ng decision, lahat ng ginagawa natin sa araw-araw, it actually influenced by our emotion. Big decision, emotion yan. Actually, buying is actually influenced by emotion. Find a way. If you choose love, if you choose to be a good person, control your anger, find a way to manage your emotion. You can read books, you can follow the experts. Your emotion actually affects your decision. Yun lang talaga. Find a way to manage your emotion. Try to stay calm as much as possible when you're in an argument or you're trying to make a big decision. By experience, ang daming maring decision dahil galit ka, dahil nagtatampo ka, dahil mas mahal mo to someone. Ang dami nag-lead to alcoholism dahil galit sila sa parents nila. Well, in fact, they can choose the other way around. Ang daming breakup dahil nagduwalay ng galit. Ang daming nasapak or nakapanakit dahil may namatay na, may binaril dahil nagalit sa road rage. Road rage, that's managing emotion, di ba? Kung you have the same issues, you seek help. Kung may budget ka, professional. Kung wala, mura lang ang libro. May audiobook. May mga PDF na din. Anyway, sabi nga sa nabasa ko, kasi for the longest time, tinuturo sa atin to be successful, dapat mataas ang IQ mo. Well, in fact, maraming determinant ng success sa buhay. And per study, those people who are emotionally intelligent, at the same time resilient, sila pa yung nagsasucceed. Experiment to Kaysa dun sa mga taong they graduated with honors pero they end up being depressed kasi nga they don't know how to handle their issues emotionally and they're not that resilient enough. Hindi sila ganun naging successful in their career and their relationships compared dun sa mga IQ, saktuhan lang pero they know how to handle their problems well. Di sila basta-basta sumusuko to find a way how to move on and they know how to interact with people. Sila pa yung mas nagiging successful. So yun lang, classmates. Yun ang mga advice ko. Amazing, amazing. Sana makatulong sa inyo. Sobrang helpful nun. Okay, isa sa mga natulungan mo na rin dahil nagkwentuhan tayo last time. Any final words before tayo mag-end? Baka may mga gusto kang pasalamatan, i-promote, singilan ng utang. Sige, promote natin para yung podcast mo level up. Lahat tayo gusto mag-level up. Lahat kumanda yung buhay, kumanda yung relationship. Ito si paring Jev, ginagawa niya ito, passion project nito. If you, libre lang naman to sa Spotify or kung saan mang ma-access yung podcast. He's spreading the words. He's trying to do his best to make an impact sa ating lahat. Ayun. Tapos kung hindi lang si Jev, meron pa mga dito, mga nagmamalasakit ng mga podcaster, mga experts. You try to follow them if they resonate to your values. Follow nyo sila. Makikinig kayo. If you need to buy books, buy books. If you need to seek professional help, seek professional help. If you need a mentor, find a mentor. Learning doesn't stop today yet. Dapat continuous yan. Tapos yung ganoon na rin yung the more we learn, mas nagle-level up tayo. Yan. Tapos syempre, take action. Hindi lang naman dapat knowledge. Yun. Baliwala, isasama mo sa libingan yan pag di mo ginamit. The reason why mga successful na tao is successful kasi in-apply nila yung natutunan nila. Yung mga intuition nila. If there's something spark on your head, find a way to do that. Gawin mo na. Kasi by my experience, mga ideas ko na hindi ko tinig action, hanggang ngayon ideas pa rin. Di ba? Baka ganun din mangyari sa inyo. So yun, learn and take action. Amazing, amazing. Learn, take action. Grabe. Thank you so much, brother. And maraming salamat sa pag-reach out and pag-attend ng podcast na to. And hopeful na yung mga next events pa natin na dadalihan. Na natin. Yeah. Thank you so much, brother. I'm excited. Bye-bye. Thank you, bro. Thank you. Bye.